Po ay hindi kailangan ng consultant. Wala din po itong placement fee na kailangan at walang agency na kailangan. Direct hire po ito. Legit po ito. Hey, kumusta po? Welcome back to our channel. Kung kayo po ay isa na nangangarap na gustong magtrabaho sa abroad, lalong-lalo na po dito sa Canada, ay ito na po ang chance ninyo. Try nyo po magpasa ng updated resume dito sa gaganapin na New Brunswick hiring event. Meron po silang virtual hiring event. Ito ay online po. At meron din po silang international hiring event na gaganapin ng one-on-one interview. Ang makakatanggap lang po ng invitation ay yun pong mga napili nila na mga candidates. Kaya, galingan po natin ang paggawa ng ating updated resume. Sa mga gusto pong mag-Canada na medyo minos-minos sa gasto sa pagpunta dito, ito na po yung chance ninyo. Ang Government of New Brunswick ay nangangailangan po ng mga trabahante sa healthcare sector at sa mga transportation sector. Dito sa event na ito ay kailangan po nating mag-register kaagad dahil magsasara po yung link at once magsara na po yun, hindi na po tayo po pwedeng magpasa ng resume. Baka po may magko-comment dyan ha, sasabihin na, naku, napakahigpit ng Canada, malabo yan. Ito po yun kapatid. Ang healthcare, mga transportation sector, at mga construction sector, ito po ay hindi apektado sa mga paghihigpit ng Immigration of Canada. Ito pong ginagawa na hiring event ng Government of New Brunswick ay ito po yung mga sektor na to. Kaya kung tugma po ang mga skills niyo sa hinahanap ng employer, ay try nyo pong magpasa ng resume. Malaking tipid po sa application na to at direct hire ito. Kaya siguradong hindi tayo mai-scam. At kung sakali po na may manghingi ng pera sa inyo sa pag-a-apply nito, dahil hindi natin maiwasan na may makakapasok na mga scammer, kahit na sabihin natin na legit yung website na papasukan natin, pag nanghingi po ng pera, heads up po, decline nyo kaagad. Hindi po yon legit. Pero itong Government of New Brunswick, super legit po ito. Ito din po ang nagbigay sa akin ng opportunity para makapunta dito sa Canada. Yung sa akin po noon, LMIA exempted po ako. So malamang, itong New Brunswick na hiring event ay LMIA exempted ito. Malay natin, di ba? Ang kagandahan po dito, pag napili po kayo, ay i-discuss po nila sa inyo kaagad ang permanent residence stream nyo, kung anong program po kayo. Kaya, hindi po tayo mangangamba sa ating status. Pero nasa sa inyo po yun. Nasa sa inyo po ang desisyon. Ang masasabi ko lang po, kung gusto nyo lang naman na mag-apply ng trabaho sa abroad. Ito kasi ay opportunity mo na. Alam naman natin na mahirap sa Pilipinas, lalo na po ngayon na magulong-magulo ang mundo ng Pilipinas ngayon. Malay natin, di ba, itong opportunity na to ay para sa iyo. Wala naman pong mawawala kung itry. Huwag na po nating patagalin to. Ituturo ko po kaagad sa inyo kung paano po tayo mag-apply. Make sure po na totoo ang ating ilalagay na ating mga personal information. Huwag po tayong maglagay ng mga maling information dahil babalik din sa atin ito. Maaring ma-deny ang ating PR application sa future o di kaya sa ating pag-a-apply ng citizenship sa future. Kaya kailangan po maging honest po tayo. Pasensya na po kayo kung maliit po ang screen natin kasi ang gamit ko lang po ay cellphone. So, punta po tayo sa Chrome. Type lang po natin ang New Brunswick. So, ito na po, lumabas na po siya kasi sinearch ko na po siya kanina. Yan, i-click na lang po natin. Tapos, piliin natin itong pinakauna, Government of New Brunswick Events Calendar. Sa mga nakapanood po ng mga videos na gawa ko last time, ganito din po yung procedure ng pag-apply natin. So, meron po silang dalawang events na gagawin. Itong April 2025, ito po yung National Transportation Mission Spring 2025. Ito po yung gaganapin sa loob ng Canada. Local po. Ang mag-a-apply po dito, pwede mag-apply. Yun pong mga Canadian citizen, mga permanent residents, yung may mga authorized na pwede mag-work dito sa Canada na mga foreign workers. Tapos yung pangalawang event naman, ganapin ngayong May 2025, ito po yung mga kakailangan nila sa healthcare na gaganapin po sa Australia. Meron pong sa May 4 and 5 sa Sydney, sa Melbourne, May 6 and 7
at saka sa Brisbane, May 8 and 10. So, kailangan po nating mag-register dito bago po sa mga dates na ito. Kasi po, automatic po na magsasara ang link na ito. So, nabanggit ko na po kanina, dito po sa local, ito po ang mga po pwedeng mag-apply. Tapos, ganun din po, i-discuss po nila kung ano pong permanent residence program stream po ang para dito. So, okay, ito po yun. Tandaan po natin na ito po ay within Canada lang po. So, mga registration submitted outside of Canada will be automatically refused. Okay po, hindi po tayo pwedeng mag-apply dito kung nasa labas po tayo ng Canada. So, pagkakataon na po ito ng mga may mga permits dyan na mag-apply dito kung yung skills nyo po ay andito po sa kailangan ng New Brunswick. Try nyo lang po, wala namang po mawawala. So, ilagay po natin yung first name natin, last name, email address, yung totoong email address natin, hindi po pang social media. Kasi po, dito po tayo kukontakin ng employer once po na selected na po tayo. Tapos, kung anong date po, isa lang po ang date nun. So, select po natin tong April 24, 2025. Tapos, piliin natin ang ating NOC. So, ito po ang kailangan nila, dalawa, transport truck drivers at automotive service technicians, truck and bus mechanics, and mechanical repairers. Ay, marami pala. So, yan po. Baka nandito po yung skills nyo at meron naman po tayong experience sa trabahong ito. Try nating mag-apply. Sigurado po ito na hindi po tayo mamroblema sa ating status. Magpo-provide po sila. Select nyo po kung NOC nyo kung saan po dyan. Halimbawa, Automotive Service Technician 72410. Click natin yan. Kung ano pong country of citizenship, halimbawa po, Philippines. Ayan, select nyo lang po ang Philippines. At saka kung saan po kayo dito sa Canada. Halimbawa po, lagay nyo Nova Scotia. Ako po ay nasa Nova Scotia. Tapos kung ano pong legal status nyo dito sa Canada, temporary foreign worker ba, Canadian citizen, or permanent residence. Kung temporary foreign worker, yun po ang piliin nyo. Kailan po matatapos ang work permit nyo? Nilagay ko lang po, for example, December 1, 2025. Tapos kung ilang years po ang work experience nyo as mechanic, lagay nyo po 5 years halimbawa. Kung 3 years or 2 years, depende kung ilang taon po ang work experience nyo, ilagay nyo po dyan. Kung meron po kayong certificate, piliin nyo lang po dito, yes or no. Kung meron, yes. Kung wala, no. Upload po natin ang ating certificate kung meron po. Kung wala po tayong certificate, ay okay lang po yun. Tapos, how many years of work experience? Sagutin lang po natin ang lahat ng mga tanong dito na naka-red asterisk. So, dapat po totoo ang ating sagot. Tapos, i-click natin dito ang ating privacy and I understand. And then, i-accept natin dito sa baba, save and next. Once po na click na natin ang save and next, maghanda na lang po tayo ng cover letter kasi po manghihingi din po sila ng cover letter. Marami po mga sample cover letter na sa internet. Mag-google na lang po tayo at kukuha tayo ng idea doon. Pwede din nating i-paraphrase kung nahihirapan tayong mag-English. Total naman sa interview, mabilis na namang magsagot ng tanong. Hindi po kailangan na perfect ang English natin, pero once maintindihan po kayo ng employer kung ano po ang gusto nyong ibig sabihin at ipaparating, ay okay na po yon. Hindi po sila judgmental. Dito naman po kasi sa Canada ay tinitingnan talaga nila yung skills natin. Kung meron ba talaga tayong alam sa ina-applyan na trabaho. At hindi importante sa kanila yung pananalita natin kasi naiintindihan na nga nila tayo dahil hindi naman natin yan first language. Kung napapansin nyo po, yung mga resume dito, wala pong mga pictures. Okay, so buksan naman natin tong isang event na gaganapin sa Australia ngayong May 2025. Make sure po kung interesado po kayo, mag-register po tayo dito bago mag May 4 dahil magsasara na po ang link. Buksan natin tong register. Medyo mabagal ang ating internet. So, ayan, katulad po kanina pinapakita ko, lahat po ng mga naka-red na asterisk, kailangan po nating sagutan yan truthfully. At ito po yung mga kailangan nila. Medyo marami-rami po. Specialist in clinical and laboratory medicine, specialist in surgery, general practitioners and family physicians, pharmacist, physiotherapist, occupational therapist,
psychologists, registered nurses, and registered psychiatric nurses. Yan po, katulad kanina, select natin yung NOC natin. Lahat ng naka-asterisk po, kailangan nating sagutan. Click natin itong privacy, click din natin itong I understand, and click natin itong isa sa dulo, yung I agree to terms. Tapos, save and next. Maghanda din tayo ng cover letter. Good luck po sa lahat ng mga naghahanap ng trabaho. Nawa po ay mapili po tayo sa pag-a-apply natin sa opportunity na ito. Huwag po natin kalimutang i-share para din po mapanood ng iba na naghahanap po ng trabaho. Baka po yung skills nila ay nabibilang po sa hinahanap ng employer dito sa New Brunswick. Maraming salamat po. Ingat tayong lahat. God bless!